Okay. Okay. Five in the world, together with the AI, together with the bull market, have lined up for an amazing 2025, 2026. We really are seeing AI permeate every area of our life today. But what does that mean for the crypto market and C1's work? AI have been around for a while, but it's growing faster, and it's getting intelligent in light speed, right? And the cool thing, this AI partner knows a lot about. Sorry, na-stop yata. Yeah. Sir Anton, ano ba naman yan? Play mo lang. A lot about everything. 85 million members at the moment. Wow. Congratulations. First of all, we have left the bear market. Oh, there's some huge opportunities for sure. And it sounds a little bit like a fairy tale, like a joke, but it's not. Okay, yan. Narinig nyo uli, ha? Yung highlight ng binanggit ni founder, no? Una, ang binanggit niya, ano, Tita Glo? AI, di ba? It's very intelligent. Okay? Pangalawa, we have 85 million, no, C1 members. Okay? Narinig niyo po ba yon? We have 85 million. Akala nga lang natin 70 million eh. When I attended in Dubai, nasa nearly 70 million. Ngayon, 85 million na. No? O, ilang buwan lang yung lumipas. Teaser yon ni founder kasi merong full na interview na gaganapin, no? This week, no? Baka bukas to i-release, no? Bakit? Una, bukas po meron tayong ALG meeting. Anong sabi last week doon sa nakasulat nung sa news na meron silang ipapakita, no? That's something that will excite us. Marami siguro magsasabi, Tita Glo, lagi naman ganyan. Yeah. Okay, it's okay. Tama naman po kayo. Pero the company delivers pa din. We have to wait. Kasi unang-una, sabi ko nga, pinakita na namin o pinakita na ng company that we have a token address. O may token address na po tayo. So, ibig sabihin, when we have a token address, meron na siyang tinatawag nating in layman's term na bank account number. Okay. Kuha niyo po, no? Ang ating Corbit token ay meron ng token address o yung tinatawag nating bank account number. Now, binanggit kanina yung AI. So, our company, no, ay mag-i-introduce yan ng AI. Ang sabi ng founder, di ba, tapos na tayo dun sa bearish month, nasa bullish year na tayo, this 2025 and 2026. Pag sinabing bullish, paakyat. Lahat paakyat yan. Bakit po? The company all over the world, including President Trump, ini-embrace niya ang cryptocurrency, Tita Glo. So that means, no, kapag ang isang powerful leader, number one leader in the whole world embraces cryptocurrency, magsusunuran siyempre yung iba't ibang bansa. Tama? Bakit? Yeah. Unang-una, sinasabi ko sa inyo lagi, 'di ba, ang panuntunan ng exchange, no, ng yung pera sa buong mundo ay US dollar, 'di ba? Doon yan naka-pattern lahat eh, 'di ba? Yan ang flagship ng all carriers of pera, ang US dollar, 'di ba? Kapag tumaas, bumababa ang US dollar, bababa lahat ng mga commodities, bababa lahat ng mga exchange ng mga pera ng iba't ibang bansa, no? Kapag maganda, stable ang US dollar, stable din tayong lahat kasi doon ang panuntunan ng monetary system ng buong mundo. Ngayon, when it comes to cryptocurrency, gusto rin ni President Trump na siya yung maging number one. Kaya if you notice, no, XRP went up. Binanggit ko to 2 to 3 years ago or maybe 4 years ago, no. XRP ay nakahabla at that time, no, sa trial court ng Amerika
Kasi ang gustong mangyari ng XRP at that time ay maging IBAN number sila o International Bank Account Number. So nagkasuhan sila at nanalo ang XRP. Kaya nga po biglang nag-shoot up ang XRP from cents to 2.3, 2.4, 2.5 of a dollar. Ngayon mas mataas na. So marami pong nag-hold ng XRP. Kaya yung may mga holders po ng XRP, that's good, no? Kasi marami talagang kumita dyan. Ngayon, bakit ko binabanggit ito? Una, doon sa binanggit ni founder, so may possibility na gagamit tayo ng AI pagdating sa ating Corbit. Okay? Pangalawa, no, we have 85 million, no, members all over the world. Hindi man ito lahat ay active, no? Hindi man ito lahat ay buhay, no? But with the 85 million users, no, o 85 million members rather na kasali dito sa ating company, no? Magkaroon lang tayo ng 1,000,000 user, 1.5 million users, 2 million users. Wala pa nga sa 10 yung kung ang 10% ng ng 85 million is 8,500,000, 'di ba? Yun yung 10%. Kumuha lang tayo kahit na 1%, which is 850, 'di ba? Na user nagagamit. 1% na lang po. At meron tayo niyan. Bakit po? Unang-una, no, the Chinese community, banggitin ko uli, produce sila, no, in 3 months time, no, in 3 to 6 months time ng 6 million people. Sabihin na natin, no, 10% lang yung gumalaw doon, Tita Glo. 6 million, no, 10% of that, that's 600,000 user. So, buhay yun. Chinese community pa lang. Filipino community, no? Sabihin na natin tayo ay 200 to 500. 500 lang 500 na tao ang binabanggit ko, Tita Glo. So, nadagdagan yung ating 600,000. Ang community ng Planet IX, how many? Ilan ang community ng Planet IX? A little less than 200,000 ang community ng Planet IX. So, dahil merong community ang Planet IX, papasok yan dahil mag-i-integrate ang ating Corbit sa ating IXT. So, idagdag natin yung 200,000. That's already 800,000. Tayo pa lang, no, na community, no? Tayo pa lang na yung ina-analyze ko na pwedeng maging active. Tayo 500 lang. Hindi tayo 500,000 500 lang, no, na tao. Okay. Okay. So ibig sabihin pala, kung iisipin natin at i-analyze natin, with an average user of 800,000 at the price of 5 cents, no? At ang price of 5 cents, sa tingin ninyo po ba, Tita Glo, ay tataas ang presyo natin? Nagsimula, isipin nyo po, dissect natin. Pinaliit ko ng pinaliit dahil doon sa user na hinahanap natin. Okay? Ngayon po, meron tayong 5 million C1 members. Ulitin ko ulit, no? Hindi po lahat yan active. No? Hindi po lahat. Pero, nung dissect natin, papasok pa rin siya sa 1 million. Wala pa po dyan yung metaverse players. Wala pa po dyan yung user ng Trabelia natin. Wala pa po dyan. Okay. So, kung pumasok, kaya very positive si Raj, no, na ang user, no, na gagamit ng ating Corbit token is between 1 million to 1.5 million or even 2 million. No? So with that alone, Tita Glo, no,
narinig natin kay founder at bukas meron tayong ALG meeting, we can expect great things. We can expect a great news from the company. Maganda na hindi tayo bumitaw. Maganda na yung mga naging members na from 2019 up to now, nandito pa rin kayo. That's very good. Yung mga bago naman na nag-start from 2023, 24, 25, that's good as well, no? Bakit? You are a holder of tokens, no? Yung ating Corbit token o yung ating CBIT ay meron ng account number o meron ng token address. Okay na. Okay. Yun lang po na makita natin. Meron ng pinatutunguhan, Tita Glo, yung ating Corbit. Di ba? Hindi ho siya nakahang. Okay? So, yung mag-stream, yung may question kanina si Tita Glo, no? Tinanong ako ni Tita Glo, Sir Anton, kasi maraming nagtatanong, baka ganito rin po yung tanong ninyo, bakit yung iba hindi pa makapag-stake ng kanilang mga Corbit? Siguro yan din po yung tanong ninyo. So ulitin ko po, ipasa ninyo po doon sa inyong mga downlines o sa inyong mga affiliates, no? Ang nauna pong nag-stake ay yung merong 4 na power packs. Ano-ano po yung mga power packs? Yan po yung mga Abu Dhabi Super Power Up packs. Nandiyan po yung Corbit Super Power Up packs. Nandiyan po yung nakalimutan ko na yung dalawa. So 4 po yun. No? 4 na packs po yun na tig 15,000 na binili natin. At that time, yung 4 na tig 15,000 na po yun, sinabi po ng company nung binenta nila yon o nagkaroon sila ng selling period na kapag lumabas ang ating C1 wallet, no, which is the ceiling, no, yun ay buo ninyong makukuha to stake, no? So ang ibig sabihin, hindi yun in-stream o dinahandahan na ibigay sa inyo, ibinigay sa atin ng isang buo para ma-stake natin straight away. So kaya po nauna na makapag-stake, no? Nauna makapag-stake o mailagay doon sa staking period yung kanilang mga power up packs na 15,000. Okay, ulitin ko po ha. Yun po ang mauuna, yun po ang nauna kasi nag-start na po yan last month. Ano po? So ngayon ang susunod po na staking na may stake natin yung streaming na, yung meron na ang karamihan na walang power up packs. Ano po 'yon? Yung merong mga element package. Kung meron kayong Ether package, kung meron kayong fifth element package, kung meron kayong water package, kung fire package, kung meron kayong water package, kung meron kayong air package at earth package. Yan na po ang susunod. Okay. Ang sabi ng company, we will start this February 6 onwards. No? So nag-start na po yan noong February 6 from Ether package. No? So nag-stream na po sila. Dahan-dahan po yan imibigay up to the back end of February. Hanggang matapos po ang February, lahat po tayo ay makakapag-stake na. Ano po? So, baka magtanong, ano ba yung stake or staking? Ang staking po, kung sa layman's term, ay parang time deposit kung nasa bangko kayo. Hindi po yan yung stake na kinakain. Po baka kasi may nakakarinig na ano yung stake na yan. Hindi po yan. Staking kasi po ang tawag sa mga cryptocurrency. Pag sa pera, ang tawag sa atin ay time deposit. Pag staking, yun po ang time deposit ng ating cryptocurrency. So po pwede na po tayong mag-stake sa ating ceiling, no? Etong buong February, intayin nyo lang po ang pagbibigay sa inyo. So
Sinabi yan last meeting na ibibigay sa atin ang streaming. So pag sinabing streaming, i-stream, ibibigay dahan-dahan. Ano po? 'Di ba yung stream po ay konti lang po yung tumutulo. Alam niyo po, 'di ba? Ang false, iba rin. Pag false, ang lakas. Nakukuha niyo po ba ako para mas dali niyo maintindihan? No? Pag stream, 'di ba po, yung tulo ng tubig dahan-dahan. Tama po ba? So ganyan din po yung ibibigay sa atin ng company Tita Glo. So ibig sabihin, kung halimbawa si Tita Glo, meron siyang 100,000 na Corbit token, no? Wala si Tita Glo na power up pack. So wala siya noon. So ngayon pa lang siya makakapag-stake, iintayin niya yung turn niya. Kunyari si Tita Glo ay fifth element, example. So pag natapos po yung mga ether, si Tita Glo na yung susunod. Fifth element na yung susunod eh. Susunod fire, susunod water, susunod air, susunod earth. At susunod pa yung iba na merong Corbit token pero walang tawag dito, walang element package. Ano po? Ngayon, ang pag-i-stream po ay bibigay ng company. Nung binanggit po sa amin, sana matupad ito, no? It's around 20%. So kung si Tita Glo ay merong 100,000 na Corbit token, no? Wala siyang power up, wala siyang ganon. So ngayon pa lang siya magi-stake kung wala pa, di ba? Ngayon, 20% ng 100,000 niya, magkano? 20,000. 20,000. So yun po yung ibibigay kay Tita Glo at po pwede niya nang ma-stake. Okay, may question pa Tita Glo. Paano kung ayokong i-stake? Huwag mo i-stake, okay lang. Hintayin ko na lang, sir, yung April para ipalit ko na ng pera. Okay lang din po yun. Desisyon ninyo. No? Ngayon, kung ako naman ang tatanungin ninyo, Coach Anton, i-stake mo ba? Oo, syempre. Bakit? Unang-una, sayang ang panahon. Bakit ko itetenga yung aking Corbit token na hindi kumikita? So pakikitain ko siya. Sir, kasi baka pagsampa ng April, hindi ko na mabenta. Ba't mo iniisip? Di ba dumarating, pinoproblema mo na. Yan ang nagiging problema natin. Okay? Walayo pa lang, no? Pinoproblema na natin. Yun yung present situation, hindi pa natin nagagawa eh. Poproblemahin pa natin yung malayo, di ba? So, pag malayo pa, huwag niyo munang problemahin. Isipin niyo muna, ano bang gagawin ko ngayon? Ngayon, bibilang ngayon tayo, bibigyan ko kayo ng example. Ngayon ay February na. March, April, May. 3 months. No? April, sabi ng company, ilalabas namin ng exchange. So yung ating token address, meron ng value na 5 cents. Ilalabas sa exchange. Ibig sabihin po, no, ilalabas yan sa public para yung value na 5 cents umakyat. No? Tita Glo, aakyat. So ngayon, mag-i-stake ako minimum 6 months, sir. Hindi na lang ako mag-i-stake. Bahala ka. Desisyon mo yon. Di ba? Hindi ko sasaklawan yung desisyon ninyo. Okay? Pero ako, may sarili rin akong desisyon. Si Tita Glo, maaaring magtanong sa akin, Sir Anton, saan ba ako mag-i-stake? Pwede ko kayo magtanong. Pero magdi-decide din kayo at mag-iisip din kayo, ano yung plano ninyo doon sa inyong i-stake. Katulad ni Sir Eddie, na nakita ko yung plano ni Sir Eddie, doon sa ini-stake niya na 4 years. 4 years po yun, yung in-stake niya. In-stake niya lahat yung kanyang power up doon, yung 35,000. Para saan po? Para sa anak niya. Yun ang plano niya. Nakita niyo po? May plano. Dapat po ganon. Ang plano niya, 35,000 na to, pang-paaral ng anak ko to dito sa exclusive school dito sa Italy. Very good. No? Nakita niyo po, ang linaw ng plano. Ano po? Dahil nakita niya na whether tumaas yan, no? O kung saan man mapunta yan, nakastake yan ng 4 years, kung ano man ang abuti nito in 4 years time, kukunin ko to para sa anak ko. Pumalo man siya ng 50 cents, $1, mag-shoot up siya ng $100 in 4 years time, bumagsak siya ng $1. Yun ang stake niya eh. Ang kagandahan po, hindi lang yung ang kikitain niya.
in the long run, no? In the long run po ng kanyang pag-i-stake. When you stake it for 4 years, ang pwede mong makuha, ano po, no? Na dividend o yung dividendo mo o yung tubo mo, no? Pag in-stake mo siya ng matagal is between 75% to 100%. Pag 4 years. Pag sampa naman ng 2 years, ano po, yung 2 taon, between 50% to 75% ang po pwede mong ma-withdraw o makuha doon sa tubo mo. Ngayon, ang question, Tita Glo, Sir, paano yun? Okay, bibigyan ko po kayo ng example, makinig po kayo, no? Kapag nakapag-stake po kayo, sabi ng company, 6 months, 12 months, 24 months, and 48 months. So, 4 na staking period. Sabi ng company, sa 6 months time, no? Sa 6 months time, pwede mong ma-withdraw yung iyong dividendo, yung tubo, no, sa 6 months time on the mid of the month o mid of your staking month. Example, 6 months, ano ba yung kalahati niya? Di ba 3 months? So, in 3 months time, no, pwede mong makuha yung iyong tubo. Ngayon, ang sabi pa dun sa rules, na kapag kukunin mo yung tubo mo, kunyari ang tubo ni Tita Glo, dun sa in-stake niya ng 6 months ay 1,000. Okay. Ang sabi ng company, hindi mo makukuha yung isang buong 1,000. Okay. Bakit? Kailangan siyempre, una, dapat matapos mo yung staking period mo para makuha mo siya ng buo. Pero kung kukunin mo siya in 3 months time only, 50% lang yung makukuha mo, which is 500. Okay? Yun lang yung pwede mo makuha. Kung halimbawa, example, ang tubo niya in 3 months time ay 500 o 1,000, kalahati lang yung pwede mong makuha. Sa 12 months, okay, sa 12 months, nakuha nyo po ba? Type 1 nga po, kung naiintindihan nyo yung binanggit ko. Type 1 nga po, kung naiintindihan nyo yung binanggit ko sa pagkuha ng tubo. Ayan, si Captain Sadik, nakuha niya. Okay, 50% lang po ang makukuha ninyo. Pero yung capital ninyo, yung pinasok ninyo doon sa inyong staking, buo po yun. Buo po yun. Ang pinag-uusapan po natin yung dividendo o yung inyong kinita. So, okay, ulitin ko po uli sa mga hindi yung naintindihan pang mabuti. Kunyari po si Tita Glo, nag-stake siya sa 6 months time ng 20,000. Tumubo po siya, no, tumutubo po siya araw-araw. Tama po? Ngayon, ang sabi ng kumpanya, pwede mong makuha yung iyong tubo doon sa kalagitnaan ng staking period mo. Di ba? Yung kalagitnaan ng 6 months ay 3 months. Tama po. So, kunyari, doon sa ika 3 months na yon, meron siyang may lumabas na 1,000 orbit. Ano po? Dahil sa 6 months lang ang pinag-stake mo o pinaglagyan mo, kalahati lang po, 50% lang po ang pwede mong makuha doon. Okay, magkano po yung 50% ng 1,000? Di 500. Yun lang po yung kanyang pwedeng makuha. Sa 12 months, okay, sa 12 months, ganun din po yung rules. Kalahati ng iyong staking period, which is di ba, sa loob ng 1 taon ay meron tayong 12 months. So, ika 6 months nga, pwede mong makuha yung tubo mo, pero 50% pa din. Nakuha nyo po? Siyempre, medyo mas malaki na yon. Bakit? Kasi isa 6 months isa 12 months Ito po yung kagandahan. Pagdating po dun sa 24 months. Sa 24 months, ano po, every 6 months, pwede po kayong makuha yung tubo. Every 6 months po. Hindi po kalahati ng 24 months, which is 12 months. Hindi po. Every 6 months. At ang pwede nyong makuha, no, sa tubo ninyo ay 75%. Nakuha nyo po, mas malaki. So kaya nga, magtanong sa akin si Tita Glo, Sir Anton, saan ko ilalagay? Maglagay ka din sa 24 months. Kasi bakit? Every 6 months, makukuha mo pa rin yung tubo mo Nakukuha nyo po ba ako? O maglagay ka sa 48 months. Kasi bakit? 75% to 100%
ang pwede mong makuha. Pero ito po ang kaibahan ng 24 months and 48 months. Pagdating po sa 48 months every year, pero 75% to 100% po ang pwede mong makuhang tubo. Sana po nililista ninyo, no? Ang yung binabanggit ko. So, yun po ang kabuuan ng staking period natin. Nakuha niyo po ba? Type 1, type 2 nga po kung nakuha ninyo yung aking binanggit, Tita Glo. Ayan, Sir Danny, yes. Okay. Nakuha niyo na, no? Okay, good. Bakit tayo interested dito? Aba, Pwede nating share. Sige, sige. Sige, sige. Share ko. Sige, sige. Share ka. Share screen ka. Yan. Yan. Para makuha nila. Okay. Okay. Ayan. Ito yung sinasabi mo, Sir Anton, ano? Kung halimbawa, like this one is 24 months siya, so makakakuha ako ng 6 months. Yung dividendo, dividends. Yung dividendo niya, oo. Every 6 months ng 24 months. So, ibig sabihin, 4 na beses ka dyan makakapag-withdraw. Kasi 6 times 4 is 24. Tama po? So, ibig sabihin, every 6 months, magwi-withdraw ka pwede. No? Okay. Pagdating sa 48 months, Tita Glo, dyan sa 48 months, every year. Pero 75% to 100% ang pwede mong makuha sa iyong dividendo. Yearly. Okay? Pag sa 6 months, sa 6 months, ang pwede nating makuha ay 50% lang, ng iyong dividend. In 3 months time, kalahati ng 6 months is 3 months, yung 50% lang ang pwede mong makuha. Kunyari nga, sabi ko nga, meron kang kinita na 100 Corbit, 50 lang yung makukuha mo. Kasi unang-una, yung staking period mo, maliit lang. Kumbaga, mabilisan lang. Sa 12 months, every 6 months din. No? At makukuha mo 50% pa din. Meron akong kopya niyan. Kung gusto ninyo, ibibigay ko sa inyo. Yan ay dali, hanapin ko lang. Stop share na po ako. Okay, stop sharing kayo. Yan, okay. So, okay, mag-entertain muna tayo ng question, Tita Glo, para sige po. Okay. Sino pong may question? Ako. Go ahead, Captain Sadiq. Okay, Captain Sadiq. Kumusta po kayong lahat? Yan, gandang buhay. Long time no talk. Oo nga, busy lang sa work. Oo. Anyway, hindi pa naman tayo, kumbaga, nandito lang tayo, nakasubaybay pa lagi, yung mga nangyayari. Question, nabanggit mo, Coach Anton, na after ng 3 months, makukuha mo yung 50%, tama? Yung 50% ng tubo, hindi yung mistake. Hindi, tama, 50%. And kailan mo makukuha yung another 50% kung natapos na yung staking? Like for example, natapos na yung 6 months? Tama. Kung na-complete mo na yung staking period mo, whatever na tinubo niya o naging dividendo niya, makukuha mo yun lahat. Okay. Kasi baka yan din ang tanong ng iba natin na sa loob. Alam magtanong. Kasi halimbawa, di ba Captain Sadiq, minsan kasi siyempre, minsan nagmamadali, halimbawa tayo, gusto nating makuha na ibibigay ng company sa atin at the half of the staking period, ng kalahati niya. Pero magkaiba doon sa medyo matataas na staking period na 48 months. Kaya nga, ang maganda, Captain Sadiq, sabi ko nga kay Tita Glo, bakit ako mag-i-stake sa 12 months? Mag-i-stake ako sa 24 o kaya sa 48. Kasi kung hahabulin ko halimbawa yung dividendo, makukuha ko every 6 months, dito ako sa 24. Ang makukuha ko naman 75%. So kunyari, meron akong dividend na 1,000, 750 makukuha ko pagsampa ng 6 months ng aking 24 months.
Tama? Tama. Oh. Tama. Pagdating naman dun sa 48 months, yearly siya. Hindi siya every 6 months, yearly. So, 4 na beses mo rin siyang makukuha yung dividendo mo, pero 75% to 100% ang pwede mo nang makuha. So, buo mo siyang makukuha. Almost buo. So, yun yung maganda. So, bakit ganon yung mga question kung yung binibigay ng company? Procedure. Yung kasi po yung supply and demand. Ano po? The more na nag-i-stake tayo, anong nangyayari? Pumapasok yan sa isang pool. So kung meron tayong 10 billion na token at nakapasok yung 5 billion na yan halimbawa, no? Doon sa staking pool at ang nakalabas lang ay kasi hindi ho lahat ng 5 billion lalabas. Kunyari ang nakapasok lang po 5 billion. Yung remaining po niyan, kasi may buffer pa yung company. So ang nakalabas lang po niyan, sabihin na natin mga 3 billion pa. No? So ibig sabihin, kung gagamitin nasa public na to, yung supply nasaan? Nasa atin, nakatago. Ang nakacirculate lang o nakalabas lang ay 3 billion kasi yung another 2 billion po, buffer yon. No? Hindi yon pwedeng i-supply lahat. Bakit? Para hindi bumagsak. Kaya nga ginagawa ng iba, anong ginagawa? Burning. Alam ni Captain Sadik yan. Bini-burn para tumaas ang value. No? Mabawasan na mabawasan. No? Burning, ibig sabihin, tatanggalin. No? Pero ganun pa rin ng bilang. No? Susunugin siya. No? Nakukuha nyo, sana naiintindihan nyo yung aking binabanggit. No? So, kung lahat tayo ay mag-stake, unang-una, natutulungan natin ang company. Hindi lang company yung natutulungan natin. Tayo rin mismo. Tinutulungan natin yung sarili natin na pataasin natin yung value ng Corbit token. Di ba? Kasi bakit? Law of supply and demand. Yung supply, no, ay nasa atin, yung kalahati, no? Yung demand ang taas. Yung mga sharks, yung mga investors, no? Uy, lakas ng ng Corbit Anong meron dito? Pag-aralan ko nga, tignan ko. Abay, bibili ako nito at a low price. Bakit? Pasasabugin ko to. Oh, lahat tayo makikinabang doon. Okay. Ngayon, kung iisipin lang natin, sarili natin, ay, benta ko na lang. It's up to you. Wala pong problema yun. Okay lang po yun. Kasi decision natin yun Di ba? Pero hindi tayo dapat na, example, sayang. No? Ngayon lang tayo nagkatagpo. Di ba? Baka kumanta tayo ng Imelda Papin yan. Imelda Papin ba yun? O ano? Di ba? Sino ba kumanta nun? Sayang. Ano ba yun? Si Claire yun, si Claire. Pala, baka kumanta tayo ng Claire de la Puente yan, di ba? Unang-una, dapat may plano. Di ba, Captain Sadik? Nakuha ko yan din kay Captain Sadik. Dapat meron tayong mga plano. Ano ba yung plano natin? O dun sa makukuha kong token, example lang kunyari, dun sa dividendo makukuha ko, bibili lang ako ng ganito. Example ko lang, o kaya i-re-stake ko kasi padadamihin ko pa siya. Kayo na po ang bahala ngayon. No? Tulungan natin na lumakas ang value ng token natin. Kahit between us, kung pare-parehas tayong mag-isip, no, at pare-parehas yung ating goal na gagawin ito, mabilis ang pag-akyat ng token natin. Mabilis po ang value ng pag-akyat niya. Kasi kung halimbawa ang gagawin natin, magkakanya-kanya tayo, ay ayoko, gusto ko ganito, isa naman gusto ko ganito, okay lang naman din po yun. Pero kung gusto natin, masolidify natin ang value ng token natin na mas mag-boost pa siya pataas. At ako naniniwala na ang mga Chinese community, pag ginawa nila yan, solid sila, titaglo. Pag sinabi nila, all of us, 48 months. Di ba? 48 months lahat yan. Walang question. No? Sana ganun din tayo. No? Ngayon, nasa sa inyo na nga ang desisyon kung gusto nyong gawing ang 6 months, 12 months, 24 months o 48 months. Kami po, ako,
personally, nag-stake po ako ng 24 months. Hindi ko sinubukan yung 48 months. Si Sir Eddie, 48 months at saka 6 months ang ginawa ni Sir Eddie. Si Tita Glo, 24 months. Si Sir Danny, 24 months. No? Nasa sa inyo po yung inyong desisyon. No? Ganun din po yung ginawa ko dun sa Corpo. Ipinasok ko po siya ng 24 months, hindi po 6 months. Bakit po? Ako kasi, Tita Glo, yung lagi kong pinaniniwalaan kung saan yung makakarami tayo. Di ba? Hindi yung sa pagmamadali. Di ba? Huwag nating mamadaliin. Ikunin natin yung maximum benefit na ibibigay ng Corbit natin. Now, yesterday, kailan ba yun? Nung isang araw, lumabas na yung ating token address. Very good yun. Siguro tanungin natin si Captain Sadik. Captain Sadik, sa karanasan mo sa cryptocurrency, no? Dahil mas marami kang alam, no, sa cryptocurrency. Pag nagkaroon ba ng token address, Captain Sadik, what do you think, anong ibig sabihin nito para maintindihan ng karamihan sa isang cryptocurrency na meron ng sariling token address? Token. Kumbaga sa racket, ready to fly na yan. Okay. Yan lang. Ready to fly na yan. Bakit ka mo? Oh. May contract address na eh. Tama. Ibig sabihin, papasok na yan sa blockchain. Tama. Diba? Okay. At actually nasa blockchain na nga siya. Nasa blockchain na siya. Oh. Ano yung blockchain? Ang ginamit po natin yung Arbitrium blockchain. Yun. Yan narinig nyo. Okay. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Maaring siguro, sir, hindi ko pa masyadong maramdaman. Kasi nga, ang gusto natin mabilis eh. Pag nilabas, boom, pera kagad, boom, boom, boom. Magkakagulo na. Sir, paano? Transfer dito, transfer dyan. Ay sir, nagkamali ako. Wala na. Nagigets nyo ako? Wala na. Nagkamali. Ganito, ganyan. Kasi nga, nagmamadali tayo. Kailangan nating tawag dito, dahan-dahan. One by one, systematic, no? Ganyan din yung ginagawa ng company. Tama yung sinabi ni Captain Sadik, no? Andiyan na siya eh. Pataas, wala nang pupuntahan. Hindi naman ginawa ng company lang yung contract address na yun. Magandang buhay po sa lahat, Sir Anton, Ma'am Glo, at sa lahat po. Hello. Magandang. May tanong. Okay. Kung halimbawa, Sir Anton, di ba nag-stake sila ng 24 months. Every 6 months kukuha ka. Kung ayaw nilang kuhanin muna yon, as what you mentioned, iiwanan mo lang doon, or can you re-stake them uli? Pwede mong ipasok uli at the same time, o maghihintay ka pa? Hindi po pwede kasi pwede mo ring makuha o hindi mo kukunin, pwede rin po. No? Pwede mo rin siyang i-restake. Katulad din ng ginagawa natin sa IXT. Nag-stake tayo ng 12 months, no? Halimbawa, tapos kinuha natin. Pwede mo re-stake uli yun kung gusto mo. Okay. Oo, nasa sa inyo po. Ang tawag doon, compounding interest. Compounding yan. Yun ang tawag doon. Yung interest noon o yung dividendo o yung kita mo, pinakita mo pa uli. So, ibig sabihin, kunyari, si Tita Glo, nag-stake siya ng 100,000. Example, sa 24 months. Kumita yung sa loob ng 6 months, no? Meron siyang kinita na 10,000 Corbit. Ginawa ni Tita Glo, nilabas niya, ipinasok niya uli doon sa 24 months. Oo. Okay? So, ilan na yung kanyang in-stake? Di 110. Di ba? 110,000 na yon. Yung tubo na yon, yung tinatawag nating interest, kinompound mo pa, pinatubo mo pa uli. So, ganun po yung pwede ninyong gawin. Ngayon, ang tawag dito, ang intayin na lang natin po ngayon, no? Yung streaming itong buong February. So kailangan po magbantay kayo sa ating group chats, no? Ang tawag dito, makibalita kayo, ano ba yung nangyayari na,
Ako po, lagi nakikibalita kay Coach Eddie. Coach, ano na yung nangyari? Kanina lang, nag-message ako sa kanya. Coach, ano nang balita? Bakit? Baka meron ako ma-miss. Pero isipin nyo nga po, ako, nakabantay na rin. Baka mamaya meron siyang nabantayang hindi ko nakita. Di ba? Nakikibalita rin ako. Di ba? Ganun tayo, dapat ganun tayo. Yung kailangan, lagi tayong merong pakialam. Di ba? Tama ba yung Tita Glo? Tama ba yung ano ko na yan? Tama. Dapat lagi tayong Dapat meron. tayong makulit. Oo. Okay lang po yun. No? So, yan. Okay. Now, mag-open Sir tayo ng Anton. question. Sir, yan. Sige. Sino? Sir Anton. Sige po. Yes, Ma'am Ellen. Following po dun sa question ni Ma'am Gloria kanina na pag nilabas, tapos ipapasok mo ulit doon sa loob, kung 24 months din yon, hindi ba yon magiging parang pangalawang contract? Siyempre. Kasi lalakad ulit siya, hindi siya magko-combine dun sa nauna na. Tama. Pero ang bilang nun, siyempre, 100 plus 10, 110 na yung stake mo. Okay. Easy yung total, pero ang terms niya magkaiba. Magkaiba, definitely magkaiba. Okay. Thank you. Lugi That's a naman. good question. That's a good, Ayan.